Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 110. Lumang Tipan. Deuteronomy 31:30, Deuteronomy 32. Nagpunta si Moises at sinabi ang mga salitang ito sa buong Israel. Sinabi niya sa kanila, 120 taong gulang na ako, hindi na ako maaaring makalabas at makapasok, sinabi ni Yahweh sa akin, hindi ka natatawid sa Jordan. Si Yahweh na inyong Diyos, sasama siya sa inyo, wawasakin niya ang mga bansa mula sa inyong harapan, at babawiin ninyo ito. Si Josue, ang manggana sa inyong harapan, tulad ng sinabi ni Yahweh. Gagawin ni Yahweh sa kanila kung ano kay Sihon at Og, sa mga hari ng Amo-Aryo, at sa kanilang lupain, kung saan kanyang winasak. Bibigyan kayo ni Yahweh ng tagumpay laban sa kanila kapag nakaharap na ninyo sila sa digmaan, at gagawin ninyo sa kanila ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Magpakatatag at magpakatapang, huwag matakot, at huwag matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos, ang siyang sasama sa inyo, hindi niya kayo bibigwin ni pababayaan. Tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa harapan ng buong Israel, magpakatatag at magpakatapang, sapagkat sasamahan mo itong lahi papunta sa lupain na ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno para ibigay sa kanila, ikaw ang magdudulot sa kanila para manahin ito. Si Yahweh, ang siyang manggana sa inyong harapan, sasama siya sa inyo, hindi niya kayo bibigwin ni iiwan, huwag matakot, huwag mapanghinaan ng loob. Isinulat ni Moises ang kautosang ito at ibinigay ito sa mga pari, sa mga anak na lalaki ni Levi, na nagdala sa kaba ng tipan ni Yahweh, binigay din niya ang mga kopya nito sa lahat ng mga nakatatanda ng Israel. Inutusan sila ni Moises at sinabi, sa katapusan ng bawat 7 taon, sa panahon na ipapawalang bisa ang mga utang, sa oras ng pagdiriwang ng mga kanlungan. Kapag ang buong Israelita ay dumating para magpakita sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin para sa kanyang santuaryo, babasahin mo itong batas sa harapan ng buong Israel kanilang pandinig. Tipunin ang mga tao, ang mga kalalakihan, ang mga kababaihan, ang mga kabataan, at inyong dayuhan na nasa loob ng tarangkahan ng inyong lungsod, para makarinig sila at matuto, at para maaari nilang parangalan si Yahweh na inyong Diyos at sundin ang lahat ng mga salita nitong kautusan. Gawin ito para sa kanilang mga anak, na walang alam, maaaring makarinig at matuto para parangalan si Yahweh na inyong Diyos, habang nabubuhay kayo sa lupain na inyong pupuntahan ang Jordan para angkinin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, masdan mo, ang araw ay paparating na ikaw ay dapat nang mamatay, tawagin si Josue at ipakita ang inyong mga sarili sa loob ng tolda ng pagpupulong, para mabigyan ko siya ng utos. Pumunta sina Moises at Josue at ipinakita ang kanilang mga sarili sa loob ng tolda ng pagpupulong. Nagpakita si Yahweh sa loob ng tolda sa isang haliging ulap, nakatayo ang haligi ng ulap sa ibabaw ng pintuan ng tolda. Sinabi ni Yahweh kay Moises, masdan mo, matutulog ka kasama ang iyong mga ama, babangon itong mga lahi at kikilos katulad ng mga beerang babae na sumusunod sa masamanag mga Diyos-Diyosan ng lupain, ang lupain na kanilang pupuntahan para maging kasamahan nila. Iiwanan nila ako at sisirain ang kasunduang ginawa ko kasama sila. Pagkatapos, sa araw na iyon, ang aking galit ay sisiklab laban sa kanila, at iiwanan ko sila, ikukubli ko ang aking mukha mula sa kanila, at sasakmalin sila. Maraming mga sakuna at kaguluhan ang mapapa sa kanila, para kanilang sabihin sa araw na iyon, ang mga sakuna ba ito ay natagpuan ako dahil ang ating Diyos ay wala sa aming kalagitnaan. Sisiguraduhin ko na ikukubli ang aking mukha mula sa kanila sa araw na iyon dahil ang lahat ng kasamaan ay kanilang gagawin, sapagkat bamaling sila sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya ngayon isulat mo itong awitin para sa iyong sarili at ituro ito sa bayan ng Israel. Ilagay ito sa kanilang mga bibig, para ang awiting ito ay maging isang saksi para sa akin laban sa bayan ng Israel. Kapag dinala ko sila dito sa loob ng lupain na aking ipinangako upang ibigay sa kanilang mga ninuno, ang lupaing umaapaw sa gatas at pulot, at nang sila ay nakakain at nabusog at tumaba, pagkatapos babaling sila sa ibang mga Diyos at sasamba sa kanila,
kamumuhian nila ako at sisirain ang kasunduan. Kapag maraming kasamaan at mga kaguluhan ang mayroon ang mga tao na ito, ang awiting ito ang magpapatunay bilang isang saksi, dahil ito ay hindi malilimutan mula sa mga bibig ng kanilang mga kaapo-apuhan, dahil alam ko ang mga plano na kanilang binubuo ngayon, kahit bago ko pa sila dinala dito sa lupain na aking ipinangako. Kaya isinulat ni Moises ang awiting ito ng araw ding iyon at itinuro sa bayan ng Israel. Binigyan ni Yahweh ng utos si Josue na anak ni Nun, at sinabi, magpakatatag at magpakatapang, sapagkat dadalhin mo ang bayan ng Israel papasok sa lupain na ipinangako ko sa kanila, at ako ay sa inyo. Nangyari ito nang matapos ni Moises ang pagsusulat ng mga salita nitong kautusan sa isang aklat, ibinigay niya ang isang utos sa mga Levita ang siyang nagdala ng kaba ng tipan ni Yahweh, sinabi niya. Dalhin mo itong aklat ng kautusan at ilagay ito sa gilid ng kaba ng tipan ni Yahweh na inyong Diyos, para ito ay naroroon bilang isang saksi laban sa inyo. Dahil alam ko ang inyong mga paghihimagsik at inyong katigasan, tingnan ninyo, habang patuloy akong nabubuhay kasama ninyo kahit sa araw na ito, kayo ay naging mapanghimagsik laban kay Yahweh, paano pa pag ako ay patay na? Magtipon sa akin ang lahat ng nakatatanda ng inyong mga lipi, at inyong mga opisyal, para masabi ang mga salita sa kanilang mga tainga at tatawag sa langit at lupa para maging saksi laban sa kanila. Dahil alam ko na pagpatay na ako lubusan ninyong sisirain ang inyong mga sarili at lumiko palayo sa daanan na aking iniutos sa inyo, kapahamakan ay darating sa inyo sa susunod na mga araw. Mangyayari ito dahil gagawa kayo ng masama sa mata ni Yahweh, para galitin siya sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Dalhin mo itong aklat ng kautusan at ilagay ito sa gilid ng kaba ng tipan ni Yahweh na inyong Diyos, para ito ay naroroon bilang isang saksi laban sa inyo. Dahil alam ko ang inyong mga paghihimagsik at inyong katigasan, tingnan ninyo, habang patuloy akong nabubuhay kasama ninyo kahit sa araw na ito, kayo ay naging mapanghimagsik laban kay Yahweh, paano pa pag ako ay patay na? Magtipon sa akin ang lahat ng nakatatanda ng inyong mga lipi, at inyong mga opisyal, para masabi ang mga salita sa kanilang mga tainga at tatawag sa langit at lupa para maging saksi laban sa kanila. Dahil alam ko na pagpatay na ako lubusan ninyong sisirain ang inyong mga sarili at lumiko palayo sa daanan na aking iniutos sa inyo, kapahamakan ay darating sa inyo sa susunod na mga araw. Mangyayari ito dahil gagawa kayo ng masama sa mata ni Yahweh, para galitin siya sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Umawit si Moises sa mga tainga ng mga pinagtipon sa Israel ang mga salita ng awiting ito hanggang sa matapos. Ibigay ang inyong mga tainga, kayong kalangitan, at hayaan akong magsalita. Hayaan ang mundo na makinig sa mga salita ng aking bibig. Hayaan ang aking katuruan ay pamatak na parang ulan, hayaan ang aking talumpati ay dumalisay na parang hamog, gaya ng mahinang ulan sa malambot na damo, at gaya ng ulan sa mga halaman. Dahil ipapayahag ko ang pangalan ni Yahweh, at ang tungkol ang kadakilaan sa ating Diyos. Ang batong tanggulan, ang kanyang ganap na gawa, dahil ang lahat ng kanyang landas ay husto. Siya ang matapat na Diyos na siyang walang kasamaan. Siya ay makatarungan at matuwid. Kumilos sila ng masama laban sa kanya. Sila ay hindi niya mga anak. Ito ay kanilang kahihiyan. Sila ay isang makasalanan at manlilinlang na salinlahi. Gagantimpalaan ba ninyo si Yahweh sa ganitong paraan, kayong mga handgal at walang damdaming mga tao? Hindi ba siya ang inyong ama, ang nag-iisang lumikha sa inyo? Na siyang lumikha sa inyo? Isa-isip ang mga araw ng sinaunang panahon, isipin ang tungkol sa maraming taong lumipas. Tanungin ang inyong ama at ipapakita niya sa inyo, ang inyong mga nakakatanda at sasabihin nila sa inyo. Nang ibinigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang pamana, nang hinati niya ang lahat ng sangkatauhan, at itinakda niya ang mga hangganan ng mga tao, itinakda rin niya ang bilang ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Dahil ang bahagi ni Yahweh ay ang kanyang mga tao, si Jacob ang kanyang bahaging mana. Siya ay natagpuan niya sa isang disyertong lupain, at sa tigang at humahagulhol na ilang ipinagtanggol at inalagaan niya, siya ay binantayan niya na tulad ng pag-iingat sa mata.
Gaya ng isang agila na nagbabantay ng kanyang pugad at pumapagaspas sa ibabaw ng kanyang mga inakay, ibinuka ni Yahweh ang kanyang mga pakpak at kinuha sila, at dinala sila sa kanyang mga likuran. Si Yahweh lamang ang pumatnubay sa kanya, walang dayuhang Diyos-Diyosan ang kasama niya. Hinayaan niya kayong sumakay sa tayog ng lupain, at siya ay pinakain niya ng mga bunga ng bukid, kayo ay pinalusog niya ng pulot na mula sa bato, at langis na mula sa matigas na matarik na bato. Kumain kayo ng mantikilya na mula sa grupo ng mga hayop at uminom ng gatas na mula sa kawan, kasama ng taba ng mga tupa, mga lalaking tupa ng Bashan, at mga kambing, kasama ng pinakamainam ng trigo, at ininam ninyo ang bumubulang alak na gawa mula sa katas ng mga ubas. Pero lumaki si Jeshurun na mataba at sumisipa, puno ng taba, matipuno, at makinis. Tinalikuran nila ang Diyos na gumawa sa kanila, at itinanggi nila ang bato ng kanyang kaligtasan. Pinagselos nila si Yahweh sa pamamagitan ng kanilang mga kakaibang Diyos-Diyosan, at ginalit siya ng kanilang mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan. Nagsakripisyo sila sa mga demonyo, na hindi Diyos, mga Diyos na hindi nila kilala, mga Diyos na bago palang lumitaw, mga Diyos na hindi kinakatakutan ng inyong mga ama. Pinabayaan ninyo ang bato, na naging ama ninyo, at inyong kinalimutan ang Diyos na nagsilang sa inyo. Nakita ito ni Yahweh at sila ay tinanggihan niya, dahil lubha siyang ginalit ng kanyang mga anak na lalaki at kanyang mga anak na babae. Itatago ko ang aking mukha mula sa kanila, sinabi niya, at makikita ko kung ano ang kanilang magiging katapusan, dahil sila ay isang napakasamang salinlahi, mga anak na hindi tapat. Pinagselos nila ako sa pamamagitan Diyos na hindi totoo at ginalit ako ng kanilang mga walang halagang Diyos-Diyosan. Papainggitin ko sila sa pamamagitan ng hindi ko bayan, gagalitin ko sila sa pamamagitan ng isang bansa na walang pangunawa. Dahil isang apoy ang nag-aalab sa pamamagitan ng aking galit at sumusunog hanggang sa pinakamalalim na lugar ng mga patay, kinakain nito ang mundo at ang ani nito, sinusunog nito ang mga pundasyon ng mga bundok. Bubuntunan ko sila ng kapahamakan, ipapatama ko sa kanila ang lahat ng aking mga palaso, mamamatay sila sa gutom at lalamunin ng nag-aapoy na init at mapait na pagkawasak, ipapadala ko sa kanila ang mga ngipin ng mga mababangis na hayop, gamit ang laso ng mga bagay na gumagapang sa alikabok. Sa labas ng espada ay mamimagata, at kilabot ay ganoon din sa mga silid tulugan. Lilipol ito sa parehong binata at dalaga, ang sumususong bata, at ang lalaking may kulay abong mga buhok. Sinabi ko na ikakalat ko sila ng malayo, para mapawi ang kanilang alaala mula sa sangkatauhan. Kung hindi lang sa pagmamayabang ng kaaway, at baka ang kanilang kaaway ay magkamali, at kanilang sasabihin, itaas ang ating kamay, nagawa ko na sana ang lahat ng mga ito. Dahil ang Israel ay isang bansa na walang karunungan, at walang pang-uunawa sa kanila. Na sila ay matatalino, na naunawaan nila ito, na isaalang-alang nila ang kanilang parating na kapalaran. Paano ba hahabulin ng isa ang 1,000, at papaliparin ng 2 ang 10,000, maliban kung ipinagbili sila ng kanilang bato, at isinuko sila ni Yahweh? Dahil ang bato ng ating mga kaaway ay hindi katulad ng ating bato, gaya ng pag-amin ng ating mga kaaway. Dahil ang kanilang mga puno ng ubas ay nagmula sa puno ng ubas ng Sedoma, at mula sa mga bukid ng Gomora, ang kanilang mga ubas ay mga ubas ng lason, ang kanilang mga kumpol ay mapait. Ang kanilang alak ay ang laso ng mga ahas at ang mabagsik na kamandag ng mga maliliit na ahas. Hindi ba ito binalak ng palihim na aking tinago, na natatakan kabilang ng aking mga kayamanan? Ako ang magbibigay ng paghihiganti, at kabayaran, sa panahon na madudulas ang kanilang paa, dahil ang araw ng kapahamakan para sa kanila ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay mabilis na mangyayari. Dahil si Yahweh ang magpapasya para sa kanyang mga tao, at kakaawaan niya ang kanyang mga lingkod. Makikita niya na ang kanilang kapangyarihan ay nawala, at wala ni isang matitira, kahit mga alipin o malayang mga tao. Pagkatapos sasabihin niya,
Nasaan ang kanilang mga Diyos, ang bato na siyang kanilang kanlungan, ang mga Diyos na kumain ng mga taba ng kanilang mga sakripisyo at uminom ng alak na kanilang mga handog na inumin? Hayaan silang bumangon at tulungan kayo, hayaan sila ang mag-ingat ninyo. Tingnan ninyo ngayon ako, kahit ako, ang Diyos, at walang ng Diyos maliban sa akin, ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang ni isa na makakapagligtas sa inyo mula sa aking lakas. Dahil itinaas ko ang aking kamay sa langit at sinabing, habang ako ay nabubuhay magpakailanman, ako ay kikilos. Kapag hinahasa ko ang aking makintab na espada, at kapag nagsimula na ang aking kamay na magdala ng katarungan, maghihiganti ako sa aking mga kaaway, at gagantihan ko yaong mga napupuot sa akin. Lalasingin ko ang aking mga palaso ng dugo, at ang aking espada ay lalamunin ng laman kasama ng dugo ng mga pinatay at ng mga bihag, at mula sa mga ulo ng mga pinuno ng kaaway. Magdiwang, kayong mga bansa, kasama ng mga tao ng Diyos, dahil ipaghihiganti niya ang dugo ng kanyang mga lingkod, maghihiganti siya sa kanyang mga kaaway, at gagawa siya ng kabayaran ng kasalanan para sa kanyang lupain, para sa kanyang mga tao. Dumating si Moises at inawit ang lahat ng mga salita ng awiting ito sa tainga ng mga tao, siya, at si Josue na anak na lalaki ni Nun. At natapos ni Moises na awitin ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel. Sinabi niya sa kanila, itoon ang inyong mga isipan sa lahat ng mga salita na aking pinatunayan sa inyo ngayon, para mautusan ninyo ang inyong mga anak na sundin ang mga ito, ang lahat ng mga salita ng batas na ito. Dahil ito ay hindi baliwalang bagay para sa inyo, dahil ito ang inyong buhay, at sa pamamagitan ng bagay na ito ay papahabain ninyo ang inyong mga araw sa lupain na inyong pupuntahan sa ibayo ng Jordan para angkinin. Nagsalita si Yahweh kay Moises sa parehong araw at sinabing, umakyat ka sa bandang ito ng mga bundok ng Abarim, itaas ng bundok Nebo, na nasa lupain ng Moab, kabila ng Jericho. Mapagmamasdan mo ang lupain ng Canaan, na ibibigay ko sa bayan ng Israel bilang kanilang pag-aari. Mamamatay ka sa bundok na pupuntahan mo at matitipon kasama ng iyong mga tao, gaya ni Aaron na kapwa mong Israelita na namatay sa bundok Hor at tinipon ng kanyang mga tao. Bagong Tipan, Luke 19:45-48, Luke 20:1-26. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulang palayasin ang mga nagtitinda. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulang palayasin ang mga nagtitinda. Sinasabi sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Kaya araw-araw nagtuturo si Jesus sa templo. Ang mga punong pari at ang mga eskriba at ang mga pinuno ng mga tao ay nais siyang patayin. Ngunit wala silang mahanap na paraan upang gawin ito, dahil ang lahat ng mga tao ay nakikinig ng mabuti sa kanya. At nangyari sa isang araw, habang tinuturuan ni Jesus ang mga tao sa templo at ipinapangaral ang ebanghelyo, nilapitan siya ng mga punong pari at mga eskriba kasama ang mga nakatatanda. Nagsalita sila, at sinasabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sa anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga bagay na ito. O sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang ito? Sumagot siya at sinabi sa kanila, may itatanong din ako sa inyo. Sabihin niyo sa akin ang tungkol sa pagbautismo ni Juan. Mula ba ito sa langit o mula sa tao? Nag-usap-usap sila at sinabi, kapag sasabihin natin, mula sa langit, sasabihin niya, kung ganoon bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Pero kung sasabihin natin, mula sa tao, babatuhin tayo ng lahat ng mga tao, dahil nahikayat sila na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila na hindi nila alam kung saan ito nagmula. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko din sasabihin sa inyo kung saan galing ang aking kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na ito. Sinabi niya sa mga tao ang talinghagang ito, may isang taong nagtanim ng ubasan, pinaupa niya ito sa mga magtatanim ng ubas, at pumunta sa ibang bansa sa mahabang panahon. Nang dumating ang takdang panahon,
Pinapante niya ang kanyang utusan sa mga magtatanim ng ubas, upang siya ay bigyan nila ng bunga ng ubasan. Ngunit binugbog siya ng mga magtatanim ng ubas, at pinaalis siyang nang walang dala. Pagkatapos, pinapante niya ang isa pang utusan, at siya ay binugbog din nila, at kaiya-hiya ang ginawa sa kanya, at pinaalis siya nang walang dala. At pinapante pa rin niya ang ikatlo at sinugatan din nila, at itinapon siya palabas. Kaya sinabi ng may-ari ng ubasan, "Ano ang gagawin ko? Papupuntahin ko ang pinakamamahal kong anak na lalaki. Baka sakaling igalang nila siya." Ngunit nang makita siya ng mga magtatanim ng ubas, nag-usap-usap sila, sinasabing, "Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya upang mapunta sa atin ang kanyang mana." Pinalayas nila siya sa ubasan, at pinatay. Ano nga kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan sa kanila? Siya ay darating at pupuksain ang mga magtatanim ng ubas at ipamimigay sa iba ang ubasan. Nang marinig nila ito, sabi nila, "Huwag sanang pahintulutan ng Diyos ito." Ngunit tumingin si Jesus sa kanila at sinabi, "Ano ang kahulugan ng kasulatang ito? Ang bato na tinanggihan ng mga gumagawa ng gusali, ay ginawang batong panulok. Ang bawat isa na babagsak sa batong iyon ay magkakadurog-durog. Ngunit kung sino man ang mabagsakan ng batong ito ay madudurog." Kaya pinagsikapan na hulihin ng mga eskriba at mga punong pari si Jesus sa oras ding iyon, dahil alam nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. Ngunit natakot sila sa mga tao. Maingat siyang inaabangan, nagpadala sila ng mga especially iya na nagkukunwaring matuwid upang makahanap sila ng pagkakamali sa kanyang salita, upang ibigay siya sa batas at sa kapangyarihan ng gobernador. Sila ay nagtanong sa kanya, at sinabi, "Guro, alam naming nagsasabi at nagtuturo ka ng tama, at hindi ka nahihikayat ng sinuman, ngunit itinuturo mo ang katotohanan tungkol sa daan ng Diyos. Naayon ba sa batas na magbayad kami ng buwis kay Cesar, o hindi?" Ngunit nalalaman ni Jesus ang kanilang katusuhan, at sinabi niya sa kanila, "Ipakita niyo sa akin ang 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" At sinabi nila, "Kay Cesar." Sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos." Hindi mabatikis ng mga eskriba at mga pinunong pari ang kanyang sinabi sa harap ng mga tao. Namangha sila sa kanyang sagot at wala silang nasabi. Hindi mabatikis ng mga eskriba at mga pinunong pari ang kanyang sinabi sa harap ng mga tao. Namangha sila sa kanyang sagot at wala silang nasabi. Mga awit, Psalm 48:9-14. Naalala namin ang tungkol sa iyong katapatan sa tipan, O Diyos, sa gitna ng iyong templo. Gaya ng iyong pangalan, O Diyos, gayon din ang papuri sa iyo hanggang sa mga dulo ng mundo, ang iyong kanang kamay ay puno ng katuwiran. Naalala namin ang tungkol sa iyong katapatan sa tipan, O Diyos, sa gitna ng iyong templo. Gaya ng iyong pangalan, O Diyos, gayon din ang papuri sa iyo hanggang sa mga dulo ng mundo, ang iyong kanang kamay ay puno ng katuwiran. Hayaan mong ang bundok ng Sion ay matuwa, hayaan mong ang mga anak na babae ng Juda ay magsaya dahil sa iyong makatuwirang mga kautusan. Maglakad sa palibot ng bundok Sion, umikot ka sa kanya, bilangin mo ang kanyang mga tore, masdan mong mabuti ang kanyang mga pader, at tingnan ang kanyang mga palasyo nang sa gayon masabi mo ito sa susunod na salinlahi. Dahil ang Diyos na ito ang ating Diyos magpakailanpaman, siya ang ating magiging gabay hanggang sa kamatayan. Ama naming nasa langit, habang kami ay nagmumuni-muni sa iyong makapangyarihang mga salita sa Deuteronomio, kami ay napapaalala ng kahalagahan ng pagtuturo at pagpasa ng aming pananampalataya sa mga susunod na henerasyon. Tulungan mo kami na maging matapang at hindi natitinag tulad ng mga Israelita, na nananatiling matatag sa iyong katotohanan sa gitna ng mga hamon na aming kinakaharap. Sa diwa ng paglilinis ni Kristo sa templo,
Naway linisin din namin ang aming mga puso at buhay, na tiyaking sila ay maging lugar ng pagsamba at salamin ng iyong kaluwalhatian. Panginoon, itanim mo sa amin ang karunungan ng Awit Kapitulo 48, upang maipahayag namin ang iyong kadakilaan at magtiwala sa iyong walang hanggang presensya. Naway maging lakas namin ang iyong salita ngayong araw. Amen.